Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na nga pong iba si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito, ang tatalakayin naman natin at pag-uusapan ay may kinalaman dito sa pakikiisa ng Kim Pao sa rally kahit po sila ay sa Cebu at kinakailangang mag-taping para matapos na ang The Alibay. Pero bago po ang lahat sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta po mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And eto na nga para sa mga naghahanap kay Kim Chiu. Ayan po this time. Alam niyo naman syempre si Vice nandoon, di ba si Ann Curtis, yung ilang Showtime fam nandoon, nakiisa sa rally ngayong September 21. Di alam niyo naman ang mga bashers ay susulpot at hahanapin na naman si Kim Chiu. Pero wag kayong mag-alala kasi eto nga po mga Kim Pao, kahit po nasa taping sila Kim and Paolo, bagay na hindi naman nila mauunawaan ng mga basher, nakiisa rin po sila sa pakikibaka kontra korupsyon. So eto po ang post ni Paolo Avellino. May pasimpleng post si Paolo Avellino, medyo maikli ng konti, pero makabuluhan. Actually, mahaba na nga to para kay Paolo Knowing na si Paolo yung nag-post, alam niyo naman yan, mga 3 words lang, kaya niyang i-post. Charot! Anyway, sabi niya, hindi man ako makadalo sa rally, laban sa korupsyon, buo ang suporta ko sa panawagan para sa pananagutan at malinis na pamamahala. Mahalaga sa akin ang laban na ito at bagamat wala ako sa mismong pagtitipon, kaisa pa rin ako sa adhikain para sa integridad at pagbabago. Managot na dapat ang mga dapat managot. Makulong na ang lahat ng dapat makulong. Ayan na, napaka-ikling mensahe from Paolo Avellino, pero napaka-malaman nito. Tama, na dapat po yung managot na ang dapat na managot at makulong ang lahat ng dapat na makulong. Para mayroon pong patunguhan ang rally. Sabi ko nga bang nanonood po ako, naku sana hindi po mauwi sa hanggang dito lang, maibalita lang. We are not contented na maibalita lang ang pag-rally. Diba? Dapat may aksyon. Dapat ay may resulta. So, sobrang dami pong mamayan natin, kababayan natin na nakirally, dapat po talaga ay magkaroon ng resulta. Grabe. Dapat talaga manaig na po ang boses ng taong bayan. Oras na para managot ang dapat na managot. Hindi po biro yung dami ng nagralit nakiisa at marami pa po ang mga gustong makiisa kagaya sana po ni Paolo Avellino. Ayan. Pero sabi nga niya ano po ang kanyang suporta, buong buo para sa mga nagrally. Talagang isa, social media power ang Kim Pao. Kasi may taping po sila. Lumipad po sila papuntang Cebu. Sana nga po maging maganda ang panahon doon. Kasi medyo maulan nga po and magkakaroon po ng super typhoon. So sana okay po ang lahat. And buti nga po hindi naabutan din mga nagrarally. Ngayon lang po tumaas yung signal ng bagyo. Pero at least hindi, 'di ba? Itong September 21 naganap dahil mayroon nga pong rally. Anyway, isa rin po si Kim Chiu sa nakikibaka na idinaan po sa social media. Ang sabi nga ni Kim Chiu, open letter to our public servants, leaders whom most Filipinos voted for. Hashtag baha sa luneta. Hashtag stop corruption now. Grabe, no? Hindi rin nagpatinag talaga yung mga nagrally po doon. Kita niyo naman kahit po binabaha, tuloy-tuloy pa rin. At ang sarap din sa mata, may mga pari din na nakiisa. Kasi syempre kasama po sa 10 utos ang wag kang magnanakaw. Kaya ano talaga to?
panahon na para kumilos ang lahat. Dapat wala nang magsawalang kibo tungkol po sa issue ng korupsyon. Dapat ay hindi mamatay talagang issue na to. Ito na lang yung tanging pag-asa natin na makaahon. Kaya yung mga bashers na yan, dito, gamitin nyo yung boses nyo sa pakikibaka laban sa korupsyon kesa sa sinisilip ninyo ang Kim Pao. Katulad po ni Kim Chiu. Lalong higit si Kim Chiu talaga target nila. Kay Pao na wala akong nababasa. Pero kay Kim Chiu meron na nasaan si Kim Chiu. Aba, talaga naman. So, eto po. Pero bago po yan, ito pala muna at nilike po ni Paolo Abilino at may pag-comment pa. Si Papi, ay, wait lang, time out muna tayo sa issue. Kinikilig po muna ako. Grabe, nagbabasa ako ng seryoso kasi alam ko seryosong topic to. Pero bakit kinikilig ako? Hinahaluan naman ang pampakilig. Simpleng komento lang naman yung ginawa ni Paolo. Nag-comment lang naman siya. Wala naman siyang ginawang kung ano. Pero nakakakilig. Ay, grabe naman ngayon. So anyway, yan po yung update. Nakakatuwa lang na talagang na sila nangangapit bahay. Nangangapit bahay na lalo si Paolo Abilino, 'di ba? For the like yan. Kasi bagay lagi naman siyang present sa mga post ni Kimi. Ako ay isang ordinaryong mamamayan. Nagbabayad ng buwis, nagbabantay sa kinabukasan ng aking pamilya, at umaasang ang mga taong iniluklok sa kapangyarihan ay kakatawain sa interes ng bayan. Nakakabigla at nakakalungkot ang paulit-ulit nating nababasa. Trilyong piso na pinaghahatian sa harap-harapang paraan. Ang mga dapat sana'y tumupad ng tungkulin bilang public servants ang nagkaroon ng tiwala ng maraming boto. Sila pa ang lumalapastangan sa tiwalang iginawad ng taong bayan. Tayo, mga ordinaryong Pilipino, walang palya sa pagbabayad ng buwis. Tama, lalo na si Kim Chiu, isa po kaya yan sa kinilala. Bilang taxpayer po talaga. Number 1 taxpayer ng Pilipinas. Isa po si Kim Chiu dyan. 'Di ba? Kaya may karapatan po talaga siyang bumoses. Ang laki po kaya ng tax na binibigay ni Kim Chiu, 'di ba? At napakatapat ni Kimi. Tapos yung tax niya mapupunta lang sa bulsa ng mga kawatan na 'yan. Kaya talagang wag niyong hanapin si Kim Chiu. Kasi si Kim Chiu mismo hindi rin papayag. Siyempre, bayad siya ng bayad. Baka nga itong mga bashers na naghahanap kay Kim Chiu, sila pa itong hindi talaga nagbabayad ng buwis eh. Yung literal na pabigat sa lipunan. Anyway, eto pa, sabi pa dito sa post ni Kimi, may kaba kung late ka at may penalty. May takot kung hindi tama ang pagbayad dahil maaaring may kasamang parusa. Sila naman, walang takot na pinagbabakasyon ang konsensya at nagagawang gawing kalakaran ang kaban ng bayan. Hindi lang pera ang ninakaw ninyo, ninakaw nyo ang pag-asa. Ninakaw ninyo ang kinabukasan ng kabataan, ang ginhawa ng mahihirap at ang pananampalataya ng taong bayan na may hustisya pa rin sa ating bansa. Nako, wala nang maniniwala na may hustisya pa sa Pilipinas kung mananatiling wala pong mananagot sa korupsyon. Paano nyo nagagawang ngumiti sa kapwa Pilipino habang ninanakawan nyo sila? Paano kayo nakakatulog ng mahimbing sa mamahaling kama habang milyon ang walang maayos na matulugan? Paano ninyo nalulunok ang mamahaling pagkain habang marami ang nagugutom at nasasawi sa sakuna dahil walang ipinamigay na tulong? Napapaligiran na tayo ng mga magnanakaw. Oras na para mabigyan ng leksyon ang dapat managot. Hustisyang hinahanap naming mga mamamayang Pilipino. Ipakita ninyo sa amin kung ano ang tama at dapat.
hindi salita lang, kundi mga aksyon na magbabalik ng tiwala at pag-asa. Ito ang bunga ng bulok at maduming sistema na pinapahintulutan at tiniis. Sa bawat bagyo, baha at trahedya, kami ang umaangat at naghihirap. Hindi ito dapat maging normal. Hindi ito dapat katanggap-tanggap. Sobra na. Tama na. Panahon na para managot ang dapat na managot at putulin. At para putulin ang siklo ng pagsasamantala. Ang perang galing sa buwis ng Pilipino ay dugot pawis. Hindi ito laruan nyo na pwedeng paghati-hatian. Humihiling kami ng katarungan. Humihiling kami ng malinaw na paninindigan. Humihiling kami ng tunay na serbisyo at reforma na magbubukas ng oportunidad, hindi ng bulsa. Para sa bayan, para sa kinabukasan, para sa ating mga anak. Isang nagmamalasakit na Pilipino. Hashtag sobra na, hashtag tama na, hashtag hustisya para sa Pilipino, hashtag taxpayers money, hindi inyong bulsa. So, ayan, napakagandang mensahe na ipinost po nila Kim and Paolo. Kaisa po sila sa pakikibaka laban sa korupsyon. So, yun lang muna guys sa ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits muli sa susunod natin pong mga chika. Maraming pong salamat.